Nakapanayam ng SMNI si Ms. Kitty Duterte pagkatapos nitong bumoto at nagpahayag ng kanyang saloobin na mas mabigat at mas mahalaga ang pagboto ngayon. Kumpara noon, mas marami ang nakasalalay lalong-lalo na at nasa The Hague at nakadetine ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At posible namang ma-impeach ang mas nakakatandang kapatid na si VP Sara kung hindi pumabor ang panahon sa Team PDP laban. Ayon naman kay VP Sara na nakakatandang kapatid ni Kitty ay nakikitaan umano niya si Kitty na may malaking potensyal sa public service. Heto at panoorin natin ang video at bigyang reaksyon. Hindi lang kami present pag-election, we are here all throughout. How's your experience voting? Ano yung pagkakaiba ng pagboto mo ngayon sa mga nakaraang pagboto mo? Gaano kabigat? This one is different. This one is, I believe this one weighs more because there's so much more at stake, as we all know. So, although my first time voting was crucial, of course, I think this one weighs more. Yeah. What were you thinking kanina while you were? Of course, I tried my best to remain level-headed and, of course, thoroughly check everything para walang mali. Yes. Your ate kanina, we interviewed her, Yes. Sabi niya, nakikita daw niya sa'yo yung hindi niya nagawa nung 21 siya. And nakikitaan ka daw niya ng potential to be a public servant. What's your thought on that? With that, with my ate, she had different plans when she was 21. As you all know, she wanted medicine. With me naman, I have different things that I want, but we can never really tell, you know, with public service and anything. I'm young, I'm in college, I have a lot to learn. I'm set to know the ways of the world pa lang. So, for now, I think I'll just keep on heeding my parents' advice muna. With my dad, obviously, he wants me in this particular path. With my mom, it's different because of course she wants to protect me from, you know, all the mess that this brings. Last na, your message, no matter the outcome ng election, what's your message to our kababayan? So sa mga kababayan ko, maraming salamat, daghang salamat sa inyo. Your support, your love meant a lot to us. It means a lot to us, to my whole family and I, and it's not something that we will forget. And ayun, hindi lang kami present pag-election, we are here all throughout. Yes. Thank you. Sir, ano pang pinakamaganda? Yung manual na voting o yung online voting para sa mga kababayan nating Pilipino? Maganda yung tanong mo. Sa totoo lang, no? Ako, hindi ako nahihiyang aminin na nung sinabi yan ng COMELEC, sabi namin, dapat mail, voting by mail muna. Okay yung internet, pero optional lang siya. And then we realize two things. Unang-una, kung sasabihin natin na pwedeng mag-internet voting, pwedeng hindi, malamang karamihan ng mga botante, hindi mag-internet voting, no? Dahil anything na bago, meron tayong mga agam-agam tungkol dyan. For whatever reason, hindi marunong gumamit ng computer, natatakot, may agam-agam sa seguridad. But apart from that, kailangan kasi mag-level up din yung pagboto natin, no? Dito sa Spain, sana yung mga kababayan natin na konting keyboard, konting proseso, lahat yan online. Even yung pagkuha ng sita o appointment, puro online yan At nakikita namin yung kagandahan ng online voting. Unang-una, mas accessible siya, mas convenient. At dahil nga noon, ang daming nagka-problema na hindi nare-receive ng agaran yung kanilang mga balota at nagkukumahog na makapagpadala ng boto nila sa koreo. Ito ay napakagandang paraan para lahat ay makapag-exercise ng kanilang karapatan na bumoto.
nung sabi ko sa'yo kanina, nung pumunta kami sa iba-ibang lugar ng Spain, kasama na rito yung mga seafarers. Na kung noong unang election, karamihan sa kanila hindi nakakaboto. No? Pero ngayon, dahil nga internet, you can Malaking advantage sa kanila, sir. yes, especially sa kanila. Kaya kahit hindi rehistrado sa Spain, tinuruan namin sila paano mag-enroll, paano magboto. At naniniwala kami na in the future, ito yung pupuntahan natin. So, thank you. Thank you, sir. Bundok na bundok yung makuha. Total na yan? Total na? Hindi pa tapos yan. Ha? Wala pang Barcelona eh. Ilan total tayo? 795. So out of ilan ang bumoto? 2,800 na. 2,800 ang tinawag mo. Magdamag. Malinaw lagi na napipili. Yes, ako last year. Kaya, nakalive tayo. Ang haranan. Magdamag tayo dito. Ano yan? Ano yung total mga partners? Yung lang mga ano? Banda? Ah, diba ito? 1.5. Bongo. 1.6. Wala, marami pa rin. Wala po muna picture na kasi hindi pa namin Okay ba? Okay ba? Isa lang kasi ipopost talaga nila. So wala pang final mga partners na. Angan lang natin kung anong final. Sa mga kakaya, sino pa yung mga yan? Lumalabas ang mga hindi nga maabag data. Pilpin na rin. Napumpun. Mindanao pakapakandaan. Mindanao. Hindi dalawang hindi dalawang Musta? Kasi lahat ako Update tayo. Oo, sir, yung Oo, kahit naman sa survey. Si Bongo, si... Nanalo yan. Marcoleta, lalabas.
ulit. Pasok na. Sino? Sergio Rodriguez. Pasok. 1-2. Laban sila ni De La Rosa eh. De La Rosa. Kilala na kasi sila. Chairman, ano din yung itong pinapasaan. Pero yung ibang kanayas kasi, parang 20 lang yung na-separate talaga. Oo. Pero yung iba, for sure na kanayas. Picture tayo nga namin mga boto. Akala ko lang buko. May buko. Oo, may buko. Kasi kung kailan yung joke. So, nandito pa rin tayo mga kapartners sa Philippine Embassy ng Madrid, Spain. So, peaceful dito ang election counting. So, malalaman natin mamaya kung sino ang senador na nangunguna dito sa Philippine Embassy ng Madrid, Spain. Yan. So far, nangunguna si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, at Marcoleta, Vic Rodriguez, at yan, Bundok, Lambino, Pastor Kibuloy. Yan, ano makapasok lahat? Si Epe, pumapasok. Si Philip Salvador. Nanguna ang Duterte dito sa Philippine Embassy ng Spain. Kasi sabi ko lang lazy niya. Mag-bio ka na doon sa habang nagka-counting ko. Hindi natin nabilang mag-target. Kanarias yan sir. Si Blake yan sir. Sabi yan maging mix ka ah. Ano yan? Kanarias yan sir. Kanarias na 30. Kanarias na yan? Ay, kanarias na yan. Opo. Ang boto, isa. Grabe. Ay, pa-check mo yan, oh. Ano yan? Di pa kasama Barcelona dyan, di ba? Baka ma-pick news Yung tayo dati dyan. 100%, 1%. Binuto nila, oh. Talitan mo na lang bago pa. Sir, itong 2,800 dito lang sa kanarias sa kasama ng dito. Di pa kasama Barcelona. Hindi kasama Barcelona. Sa Argin, yung kasama ng Kanarias. Hindi yung kabuuan. Wala nang ipiprint? Yes, tapos na. Uwi, anak! Yung ano, Tinerife, wala pa. Kanarias yung dito. Baleares. Na, Baleares kasama Barcelona. So, alam muna tayo ng report mga partners. Palma Alam de mo na kayo. Mallorca.